Actually, medyo mahaba to. Ako, napagod din talaga ako kasi medyo matagal na rin talaga. And honestly, na-miss ko rin kahit papaano. Actually, hindi kahit papaano. Sobrang na-miss ko siya. Iba kasi yung feeling. Yung may hawak kang gitara, nasa harapan ka ng mic, tapos may konting ilaw, konting ambience, at syempre, madaming kaba. Kabado. As in, may excitement. Oo. Pero may kaba. Tapos, after ng kaba, may dagdag pang kaba. Tapos, pag akala mong wala na, ayun na naman. Another batch ng kaba. Kainis. Di ko alam bakit ako kinakabahan parate. Parang, first time palagi. Pero I guess, that's part of it. Ibig sabihin lang siguro, mahal ko pa rin yung ginagawa ko. Kahit ilang beses mo nang ginagawa, may kilig pa rin, may thrill, parang purang pag-ibig. Charis. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Ito naman tayo sa kwento ko. Baka narinig nyo na to, diba? Pero kwento ko pa rin. Wala naman kayong magagawa. Vlog ko to. Quick throwback lang. Binilan ako ni mama ng gitara noon sa Santa Mesa. Syempre, yung classic na lumanog. Itim. Standard size. It's in the beginning. Pang biniging. Joke lang. Pang beginner. Mga 700 pesos lang ata yun noon. Pero grabe, para sa akin noon, parang binilan ako ng electric guitar na gamit ng banda sa MTV. Meron pa ba nun? Ganon ako ka-hype. Legit, meron pa ba nung MTV? Tapos ayun, ang una kong natutunan at paulit-ulit na tinutugtog sa labas ng bahay namin ay Crazy For You. Yung version ng Sponge Cola. Narinig niyo na? Hindi pa. Okay. Oh, as in yun lang yung kanta ko for weeks. Araw-araw, hapon-hapon. Nakaupo ako sa may pinto, hawak yung gitara. Feeling ko nakasa concert ako. Wala akong audience. Maliban sa mga dumadaang kapitbahay at tricycle. Okay lang. Masaya na ako dun. Fast forward to now, nakakatuwa isipin na mula sa tapat ng bahay, narating na ako o sinundo na ako ng wish bus. Nagpunta na ako ng Baguio para tumugtog sa Cozy Cove. At ngayon, ito na naman ako sa Eagle FM. Diba? Nakakatawa minsan kasi nung high school ako, pinagtatawanan lang ako ng classmates ko tuwing sinusulat ko yung mga kanta ko sa likod ng notebook. Yung tipong, ano yan, emo ka? Mamagaling ka na naman. Pero look at us now, bro! Yung mga linyang pinagtatawanan dati, may nakikinig na ngayon. May narelatean na. May na-touch. And nakakatawa lang talaga. Pero sa totoo lang, alam mo ba, pinagtatapon ko na yung mga sinulat ko nung high school ko. Kasi pag nababasa ko siya ulit, napaka-cringe. Kaya, ayun, ang pinaka-luma kong naitagong kanta, yung kanta na How. Di ko akalain na yung mga bagay na ini-imagine ko lang dati, mga daydream ko habang nasa klase, unti-unti na palang nagkakatotoo. Kaya siguro hindi handa yung katawan ko. Kaya siguro kabado ako palagi kasi dati, panaginip lang to. Ngayon, nangyayari na siya in real life. Di ba may inisisip yung mga first time umakit ng wish? Nung dati nung si Mami Sek pa, yung maabutan kasi matagal na kasi kami nag-wish. Pasensya na. Pasensya na. Binata pa si Kuya no, nagdadrive siya dito. Ayun, may initiation tayo, di ba, ma'am? Usually, pinapakanta sa mga lahat ng banda kung ano yung kakantahin natin dito sa usually. Because you hindi tayo makatugtog pag hindi kanina. Hindi ka sa ako kasi. Di ba ma'am, lahat kami pinapakanta na. Para ba yun? Para sa yun. Diyan ka lang. Sir. Ideally, bridge daw dapat. Yung bridge. Hindi ko po lang lyrics ng song na. Ano yung lyrics ng bridge? Sa sample ko. Sir. Sige, parang ito ay yes. I was down when I saw you. Can you be mine? Yes! Ma'am, pasado, ma'am. Siguro uwi na kayo yun. Pack up. Ay, tapos na? Ay, sayang. Ganda. Okay na. Lalabas ito, mama. Okay na.
that's Ino on Eagle FM 95.5 Wasakan Wednesday Live. Hi there! Hello po! Girl, live pala! Yeah, you're live! Talaga parang chill na chill lang tayo pa? dito. Oh, parang kanina lang. Kumusta? Kumusta ang live? Okay na, ma'am. Guys, pumalak pa kayo. Kailangan ng audience impact. Kaya na audience impact. Because tonight I've been looking for that kind of smile. Stop time, float in the sky, bounce back and forth in my mind. And that's because with Ino on Eagle FM. Pero kahit ganun, tuloy lang. Kahit kabado, go pa rin. Kasi mahal ko talaga siya eh. Ang ganda ng pakiramdam na may ginagawa kang mahal mo. Tapos may effect pa siya sa ibang tao. Minsan may nagsasabi na, yung kanta mo, pinakinggan ko kagabi habang malungkot ako. Nakakayak pero nakakagaan ng loob. O kaya, napakingiti ako sa lyrics mo. Saya lang. Yun talaga yung goal, makapagpa-smile, makapagpa-relate, makapag-rewind ng memories. Kung pwede lang akong tawaging relapse song provider, okay lang. Basta pag gusto mong mag-senti, ako bahala. Actually, nakikita ko lahat ng mga nag-i-story ng hangin, especially yung bago kong song na Because. Sobrang na-appreciate ko kayo, sobrang nag-i-story. Kasi, alam mo yun, naalala mo yung kanta ko during the time na you've captured yung moment na yun. Wala lang. Arte, no? Actually, alam mo ba, matagal nang ginagamit ng musika para magpahayag ng nararamdaman. Like, sobrang tagal na. Hindi lang to basta-basta hobby. Isa talaga siyang form of expression na talagang kaya niyang magbigay ng emosyon sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Para mapagalaw ka na ito. Like, di ba sa gym, nagbo-music tayo, and while we are driving, while we are working, meron siyang siniset na tone sa katawan mo to keeps you moving, di ba? Kaya noong 1960s, alam mo ba, sa sobrang bigat ng art na to, na during the Vietnam War, sobrang laki ng role ng music sa protest movement. Ang mga estudyante, mga artista, ginagamit ang kanta para magsalita ng saloob. May mga kanta na naging anthem of resistance. Grabe, no? Diba? Legit. Basta search niya lang sa Google. The protest movement against the Vietnam War had taken to music to articulate its message. Spurred a protest movement that spread among the student movement in the 1960s. And songs were an important part of the protest. Diba? Ganon siya ka-legit. At di lang sa protest, even sa mga investigasyon sa Senado. Yes, Senado talaga to. Minsan may part na inaawit ang national anthem o may pinapatugtog na theme song ng movement. Art and music are really part of the history, culture, and even justice. Astig, no? And as a matter of fact, nakakatuwa lang na may mga kumakanta ng mga magagandang tugtugin sa Senado. Nice one there, bro. Kaya wag mong i-underestimate ang power ng kanta. Kung iniisip mo minsan na maliit lang yan, na parang simpleng tugtog-tugtog lang, well, think again. May power yan. May impact. Minsan nga, mas naiintindihan pa ng puso natin ng kanta kaysa sa tao. Kaya siguro kahit ilang ulit akong kabahan, kahit ilang ulit kong tanongin sa sarili ko kung kaya ko pa ba, tutugtog pa rin ako. Kakanta rin ako. Kasi para sa akin, music is not just something I do. It's something I am. Again, thank you for singing, bro.